Hello sa lahat ng mga totoong supporters ni Kisna. Shoutout sa ating lahat. So, nandito naman tayo mag-react, magbigay ng mga reaction, magbigay ng mga ating mga opinion sa mga nangyayari na naman dito sa social media na kung saan lumabas naman yung mga kapre, lumabas na naman yung mga may sungay, lumabas na naman yung mga inggitera, lumabas na naman yung mga negatibong pananaw ng mga akala mo mga perpektong tao sa social media. Then lumabas na naman yung mga negatibo na pananaw ng mga hindi marunong magmahal sa kapwa. At lumabas na naman yung mga taong hindi pa nakapag-move on sa mga pangyayari noon or whatever. So, yan na nga yung sinasabi ko guys na kung tayo ay isang reactor is nakakahiya naman yung ginagamit mo yung tao, tinatabnil mo yung tao, tapos yung content mo is pambabalahura o yung pagsira ng pagkatao ng isang tao. Yung sinasabi mo na may freedom of speech ka, na pwede mong i-react lahat ng tao, lahat ng mga nasa social media, pero lagi mo naman isipin na kung yung pagre-react mo sa isang tao, pagda-thumbnail mo sa mukha ng isang tao, pero yung pang ginadjudge mo yung isang tao, red flag na yun. Pasalamat ka kasi napakabait ni Kisna, ayaw niya ng gulo, ayaw niyang umabot sa point na kakasuhan ka kasi kung may makikita na pwedeng ikaso sa'yo sa mga sinasabi mo, halimbawa man, gaano ka man kayaman, gaano man kataas yung pinag-aralan mo, is pwede kang makasuhan. Pero dahil nga napakabait ni Kisna, low-key, simple, ayaw niya ng gulo. So, pasalamat ka na lang kasi saka napakabait na bata yan kasi kahit binabalahura na siya, kung ano-ano yung mga binabato sa kanya na hindi naman totoo, pumapasok palagi yung mga negatibo na kung saan, kung ano-ano yung pinagsasabi nila na hindi naman nila alam kung saan punot dulo. Matagal na, ilang buwan na yung mga pangyayari tapos hindi pa kayo nakamove on. Yun pa rin yung ano ba kayo? Ano ba yung pagkatao nyo? May pinag-aralan ba tayo? Wala ba kayong analyzation? Sila masaya na, nag-uusap na, or masama yung loob nyo kasi nakikita nyo na nag-uusap yung dalawa, may communication silang dalawa. So, dahil ayaw nyo na magkasama yung dalawa or nag-uusap yung dalawa is nagkukukak na naman yung mga bunganga nyo. May mga taong ganyan. Kahit sinasabi na supporters ni Kisna, pero ayaw nila kay lang niya. Yung bang ayaw nila sa lang niya is, ayun, andun sila sa comment section na kung ano-anong pinagkasabi. Diba sinabi ko na sa inyo na kung mahal mo si Kisna, kung saan siya masaya, kung sino kanyang kakausapin o whatever, kung ano man yung karelasyon niya o whatever man, wala na kayong pakialam doon. Kasi supporters lang kayo, nanonood lang kayo sa kanya, hindi niyo siya pwedeng hawakan sa kanyang lahat ng kanyang mga desisyon. Hindi niyo siya pwedeng hawakan kung ano man yung kanyang gustong gawin. At yun nga, yung sinasabi ko,
marami pang mga supporters na nagkukunwaring mga supporters pero sa totoo lang, pag once na hindi ginawa ni Kiss na yung kanilang makahilingan or whatever, darating yung time na magiging bashers na sila. Kaya nga, ito nga, nagtisilabasan na yung kunwaring supporters na akala mo supporters, pero dahil alam nila, nakita nila na nag-uusap na yung dalawa, parang against sila. Parang hindi sila nakaramdam ng pagmamahal, parang hindi sila nakaramdam ng mga moments na yung parang gusto nila palagi is yung gulo, gusto palagi nila is yung away, gusto palagi nila is yung parang si Kiss na is yung bang ilayo si Kiss na sa hindi parang kayo na yung hahawak sa kanyang desisyon ba? Bakit? Hawak niyo ba yung puso ni Kiss na? Kung sino yung mamahalin niya? Wag naman kung ganyan, kung totoong supporters kayo talaga is, or totoong supporters kayo, or yung bang mga yung tawag doon is yung mga nagbibigay ng mga financial kay Kiss na. Sana naman pagdating ng time na baka yung mga ginagawa nyo sa kanya, yung pagkukunwari lang ba, is darating yung time na kung ano yung mga sinabi nyo kay Kiss na, tapos hindi ginagawa ni Kiss na, nagiging bashers na kayo na yung dahilan kung bakit. Kita nyo nga yung sinabi niya kanina, yun nga yung sinabi ko, once na tayo mga supporters niya is tayo yung gumagawa ng mga issue or whatever dyan, yung mga connection na about sa ganito, yung mga bashing, is sino ba yung maatake? Si Kiss na, diba? Kung magbabackfire lahat yung sinasabi niyo, mga supporters kayo, kahit alam nyo nasa grupo kayo, kung alam nyo na hindi lahat ng mga nasa grupo is sang-ayon sa yung mga sinasabi, tapos in-screenshot niya, tapos syempre yung mga nagmamahal din sa kabila, tapos makikita. So ano yung impact? Diba si Kiss na yung masasaktan? Diba si Kiss na yung mababackfire sa lahat ng mga pinagagawa ng mga ibang supporters? Yes, yung ba yung palagi kong sinasabi sa mga reaction video ko na darating yung time na yung mga hindi totoong supporters ni Kiss niya is sila yung mga bashers ni Kiss na. Lumalabas yan talaga sila. Alam mo, darating yung time na may pain, lalabas yung mga totoong hindi supporters ni Kiss na. Sila yung gustong hilain si Kiss na pababa. Nagkukunwari lang sila, maganda yung sinasabi sa comment section, pero sa totoo lang, sila yung mga taong inggitera. May mga inggit sa buhay, palapuna. Kita nyo nga, may mga nagpupuna doon sa mga bahay ni Kiss na, vacation na ganito, ganyan, whatever, ganyan. Anong pakialam nyo? Bakit nandun ba kayo? Bakit kayo ba yung magdesisyon sa lahat ng mga gagawin ni Kiss na? Kung anong style ng bahay niya, ganito, ganyan, ganyan, nakikinood lang kayo. Kaya wag kayong ganyan na akala nyo kayo na yung mga mabubuting tao, pero sa totoo lang, kayo yung mga taong palapuna. Kayo yung mga supporters na palapuna. Kayo talaga yung totoong bashers ni Kiss na. Yun lang totoo talaga. Hindi kayo totoong support ni Kiss. Kayo yung bashers niya. Kayo yung gumagawa ng dahilan para mag-isip yung bata. Kayo na nagbibigay ng problema, nagdag problema sa isipin ng bata. Hindi lang kayo naawa dun sa bata. Hindi nyo man nakikita yung mga ganyang ginagawa na siya lahat, nag-iisip, whatever, ganito, ganyan. Tapos dinadagdagan nyo pa. Kunwari pa lang kayo, ang dami sa mga grupo na kunwari concern, pero sa totoo lang, bashers sila. Sila yung nag-create ng bashers. Sila yung, halimbawa, may mga post ng isang mga supporters na ganito na ayaw sa kailang lang niya. Tapos andun din yung mga, sinusuportahan din yung mga
kung totoong supporters ka, hindi ka magpo-post ng isang bagay na alam mo na magba-backfire kay Kisna. 'Di ba? Dapat yung ipo-post mo yung kagaganda ng mga views or vlogs ni Kisna, yun dapat. Hindi yung ikaw yung pasimuno. Ikaw yung unang-una na nagpo-post dun sa community mo or group mo para pag-create ng bashing o yung mga haters. Yan lang yung nasasabi ko guys kasi alam nyo napakaganda yung mamuhay dito sa social media na wala kang kaaway. At wala yung taong mag-hold sa yung desisyon na kung galit kayo sa isang tao, hindi ka nakikigalit kasi meron kang dignity na meron kang vision sa yung credibility sa yung sarili na hindi ka uto-uto na sumasang-ayon sa alam mong mali daw, sumasang-ayon ka din. Di po ba? Yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi na dapat tayo mga supporters, tayong tutulong sa kanya. Tayo yung magmaraton at mag-defend sa kanya. At doon sa palaka na sinabi kanina ni Kisna sa kanyang live is ayaw ko magbanggit ng mga pangalan kasi sabi nga nila kung sino yung reaction mo dapat doon ka lang, huwag ka nang oo, we have the freedom na mag-reaction sa ibang mga tao pero nakakaya naman yung sumasahod ka, tinathumbnail mo yung isang tao tapos ginagamit mo yung mukha ng isang tao tapos puro na lang pangbabash, pang-degrade, yung pangyuyurak sa isang pagkatao ng isang tao. Maligaya ka ba dyan? Sabi mo, may malaki yung sahod, sinasahod mo dyan sa pagtatapik mo at nagiging masaya ka din kasi syempre, inaatake ka din ng mga supporters ni Kisna na laging galit sa'yo. Syempre, kung ano yung sinasabi ng bunganga mo, syempre, pagtatanggol ng mga supporters si Kisna, kaya ang daming pupunta dyan sa'yo na below the belt kung ano yung pinagsasabi mo. Syempre, of course, inaatake ka. Yung bang, syempre kung ano yung sinasabi mo dyan na hindi maganda kay Kisna at yung mga totoong supporters as defenders ni Kisna pumupunta din sa'yo, syempre hindi mo maiwasan yung pupunain ka at hindi mo maiwasan na below the belt yung mga pinagsasabi din ng mga supporters ni Kisna sa'yo. So, yung mga bashers, yung pagtuunan mo, hindi si Kisna kasi wala namang kasalanan si Kisna. Nananahimik naman yung bata. Kita mo naman, silent lang siya. Hindi ko alam kung ano ba yung bakit hindi mo kayang mahalin si Kisna. Bakit galit na galit ka? Kung ano yung mga sinasabi ng mga supporters niya sa'yo, kasalanan ba ni Kisna yun? Hindi Kasi nga, syempre, sa sobrang pagmamahal at pag-support nila kay Kisna, syempre kung ano yung mga sinasabi ng bunganga mo, kung ano yung mga ini-implement mong hates or grudges dyan, or anumang klaseng implementing na degrading, yung pangbubuli sa isang tao, syempre, kahit sino naman, ipagtatanggol ng mga supporters ni Kisna. Kaya pupuntahan ka talaga sa iyong wall na magko-comment sila. Then, siguro naman is syempre, mahirap naman yung paulit-ulit yung sinabi. Nakakahiya naman yung reaction mo yung isang tao tapos binabalahura mo na, naku, hindi ko makakaya yung ganun. Kasi kung mabuti tayong tao, hindi dapat tayong magganon. Kasi hindi maganda. Tayo yung mga sinasabi nila, useless yung professionalism ng isang tao kung hindi naman marunong makatao. Hindi siya yung she's not able to, ang tawag doon? Hindi siya marunong magmahal, yung ganun ba?
yung palaging iniisip niya is tama siya, pero sa totoo lang, yung paglabas lang ng mga buhanga niya is alam niyo na may mali, may something na ano. So, I cannot explain na kasi kawawa naman yung bata na lumalaban ng patas ng buhay, nag-work, ginagawa niya lahat yung kanyang paraan para maiahon ng kanyang family. Tapos ikaw na totoo naman, sumasahod ka sa kanya kasi palaging siya yung thumbnail mo, siya palagi yung topic mo. Pinagkakitaan mo na nga siya tapos hindi pa maganda yung sinasabi mo. Hindi ko ma-explain yung ganun. Yung parang, halimbawa ako, binabalaho ka so kis na, tapos sumasahod ako sa YouTube, halimbawa, malaki. Tapos nakakaya naman yung ipapakain ko sa mga anak ko yung sasahuran kong ganun. Halimbawa man may kinaka-action ko na ibang tao dito sa YouTube ko tapos sumasahod ako, parang hindi ko matake kasi mas maganda pa rin yung sumasahod ka talaga na pinaghihirapan mo na yung bang galing talaga sa tama na wala kang nasasaktan tao, wala kang yung bang wala kang binabalahura, wala kang nasasaktan na damdamin ng tao is maganda yun. Kasi mahirap naman yun nga yung sinabi ko kanina, hindi ko maatim na yung halimbawa may binabalahura ako sa YouTube tapos ipapadala ko sa mga anak ko para pambili na lang pagkain. Ay, no. I never do that. Kasi ako, isa akong single mom, pero hindi man lang ako, there's no excuse na, parang ayaw ko nang i-open. Hindi ako nang hingi ng ganito ganyan sa tatay nila. Ako lahat. Ako lahat yung kasi ayaw ko na ng gulo. Ayaw ko na ng ako na lang lahat. Kaya nagpapasalamat ako kasi syempre yung sa hardworking ko sa pagpupursige ko na makatapos yung anak ko hindi ko pinagmamalaki ko naman talaga na in my hardworking is napagtapos ko yung nursing ko na panganay. So I'm be grateful sa self ko kasi kahit mag-isa lang ako, galing sa sa pagiging katulong ko dito sa Hong Kong yung napagtapos ko yung anak ko ng nursing. So, ngayon na naman, sumunod na naman yung bunso ko na nag-aaral. So, noon, galing na naman sa pagod ko yun, sarili kong pagod. Mahirap naman yung hindi ko nakakahiya ata yung halimbawa, ang laki na ng subscriber ko ng YouTube tapos sumasahod na ako, halimbawa ganun, tapos yung isang tao, tinatapik ko is pambabalahura sa isang tao, tapos yun yung ginamit ko na pera para makapag-aral yung anak ko. Nakakahiya yun kasi na lang yung sabihin ng tao, yung sasabihin ko na napagtapos ko yung anak ko dahil sa pambabalahura ko dito sa YouTube. Ay kumikita ako kasi ganito, ganyan, ganyan. Diba, ang sama ng ganun, guys. Mas maganda na lang yung magkuskus ako ng kubeta. Kasi at least marangal yun. Wala kang nasasaktan na damdamin ng tao. O wala kang nasasagasaan na tao, diba? Marami kasi akong napapanood na mga reactor na Diyos ko na nagmumura din sa social media, nagbabanta, nagkakasuhan. So, toxic, diba? Toxic. Mahirap yan naman yung magsalita ka sa social media tapos ginagamit mo yung freedom of speech mo pero
is not in a nice way, 'di ba? So, tayo is kung may yung bang andun yung pagiging professionals natin is impress natin yun. And then, kung totoo kang Kristiyano or whatever, kung may natamnan ka man ng salita ng Panginoon sa puso mo, hindi mo talaga maatim yung mga ganun. Hindi mo maatim yung mga hindi ka yung maatim yung ikaw yung dahilan ng creating ng bashing. Kaya nakita mo, pag may nakita akong dun sa mga reaction video ko, tapos may nabasa ako, sinasabi ko na lang na just magmahal na lang, magmahalan na lang, at irespeto kung saan masaya si Krishna, masaya din sana tayo. Yun yung sinasabi ko. Kaya wala tayong kakapatan, hawakan yung pagkatao ni Krishna. Tayo lamang ay mga supporters. Wala kang kakapatan, kahit ikaw pa yung big financer ni Krishna or malaking nagbibigay ng pera halimbawa, or ikaw yung supporters ni Krishna, is wala kang karapatan para hawakan lahat ng desisyon ni Krishna or kung ano man yung mga kagustuhan mo na pilitin mo na gawin ni Krishna. Hindi po. Tayo lamang po yung supporters ni Krishna, manonood sa kanyang mga vlogs, mag-support sa kanyang mga vlogs, at mag-share at mag-comment at huwag mag-skip ng ads. Yun lamang yung tanging yung obligation natin. Hindi na natin obligation si Krishna na hawakan yung kanyang pagkatao. Kasi hindi natin pag-aaral si Krishna, may katawan siya, may pag-iisip, may sariling puso, may damdamin. So be it. Okay? Wala tayong karapatan na kung ano man yung mahalin ni Krishna, is tayo yung masusunod. Di po ba? So, yung sinasabi ko, kung nakating man yung time na magko-collab sila nilang lang, ni Sir Paul, then wala na kayong magagawa yun kasi sila ay content creator. Sila yung may desisyon or may nakakaalam sa kanila upang sila ay kumita. Sila ay nasa content creator. Inuulit ko, sila ay nasa social media. Kung dating man yung time na magkasama sila na mag-collab, wala na kayong pakialam doon. Yun, yung sinasabi ko, wala na kayong pakialam doon kung magko-collab sila, kung magkasama sila, kung gagawa sila ulit ng teleserye. Wala na kayong pakialam doon kasi nga, sila ay content creator. Kung ano man yung gagawin nila, wala na kayong pakialam doon kasi desisyon nilang dalawa. Yun is ano yung strategy nila, dalawa. Kasi nga for the views, kung darating man yung ganun, tayo lamang ay nakikinood. Yung tanging gawin lang natin, support them. Yun lang. Hindi wala tayong karapatan na magdesisyon, magsalita ng kagalingan yan. Wala tayong karapatan. Kasi sila yung nakakaalam for their strategies to earn views. Yun na yan. Okay? So, yun lang ang masasabi ko. I'm sorry kung may masasabi man akong mali. I'm sorry kung may manonood man na may masasagasahan sa mga sinasabi ko. I'm sorry, but I hope yung advice ko is just love, don't hate. Yun lang po. Wala tayong karapatan na i-judge yung mga tao na nakikita natin at napapanood natin dito sa social media kasi hindi natin sila kilala ng totoong yung personal ba. Hindi natin sila nakasama at hindi natin sila pwedeng husgahan kung ano man yung nakikita natin sa social media. Okay? Kung ano man yung mga pangyayari, wala tayong karapatan ding humusga. Thank you so much. Yan. 11 o'clock na. I-edit ko pa to guys. So, yun lang yung masasabi ko. Yung reaction at opinion ko guys. Huwag niyong kakalimutan. Suportahan si Peking Koreana. At i-follow ang kanyang Facebook page. Krishna Mahusay Vito.
at ang kanyang kapatid na si MJ Hermino or si Ugdot, guys. Then, kung hindi naman masama sa inyo, supportan din nyo na ako. I-subscribe nyo ang aking YouTube channel. Paki-like ang notification bell para updated kayo sa susunod na aking reaction. Then, paki-like and share na lang po. And then, I'm so sorry kung may mansabi man akong hindi maganda. And I'm so sorry. God bless everyone. Thank you. God bless. See you in my next video, guys. I love you all. Bye-bye.